Maagang umuwi si jowa sa bahay at dahil niyabangan pa ako ay binili na daw niya kami ng pangmeryenda. Na para bang utang na loob ko pa sa kanya yun. May dala siyang 2 supot ng nilagang mais. Yung isa ay puti at yung isa naman ay dilaw. 100 daw ang bawat supot nun, so 200 dapat ang babayaran ko. Nakita kong siya ang unang kumain. Kako yung isang supot lang babayaran ko at siya ang naunang kumain. What? Ganyan ako hindi normal mag-isip. Pumayag naman siya at alam niya mangyayari kapag kinukontra niya pa ako. Pagdating sa pera, hindi niya ako mauutakan. Mahina lang ako sa math, pero pagdating sa pera ay mabilis ako magtuos. May calculator naman kasi kung hindi na kayang tuusin ang utak ko. Pero alam ko naman kasi na mas mapera yan kaysa sa akin. Pero kaya ko naman palabasin ang pera niyan kapag gugustuhin ko. Sa ngayon ay hayaan ko na lang muna siya. Huwag lang talaga niya nililigalig ang utak ko kung ayaw niyang kunin ko lahat ng mga naipon niya. Kapag payapa ang utak ko ay mabait naman kasi ako. Katulad na lang sa araw na yan, paupo-upo na lang sila at pakain-kain samantalang ako ay naglilinis. Tinitingnan lang nila ako habang ako ay nagkakandarapang maglinis. At itong si Bunso na wala na ibang ginawa kundi bumuntot sa tatay niya at gustong humiram ng cellphone. Tinago ko kasi ang cellphone niya at hindi rin naman niya pwedeng hiramin yung cellphone ko at kinagamit ko at nagbablog ako. Nakailang paalam na rin yan sa akin na maliligo daw siya sa ulan pero hindi ko pinayagan. Umaambon pa lang ay nasa kalsada na yan. Kapag wala ng ambon ay bumabalik sa bahay para magpalit ng damit. At kapag lumalakas na ang ulan ay maliligo na naman siya ulit. At nung nakarang araw ay 3 beses papalit-palit yan ng damit. Hindi na nga makapaglaba dahil ay tumigil ng ulan. Siya naman tong walang humpay ng paggawa ng mga labahin. Kung hindi ka pa ba naman manggigigil sa lagay na yan. Kaya nilalak ko ang gate at tinatago ang susi. Para lang hindi makalabas ng bahay pero nung pagdating ng tatay niya ay nakalabas pa din. Pero nagpaka-firm ako na bawal talaga siyang maligo sa ulan ng araw na yan. Kaya nakapayong ang loko habang nakikipaglaro sa mga batang naliligo sa ulan. Aminado naman ako na matigas din ang ulo ko nung kabataan ko. Pero highest level itong katigasan ng ulo ng anak ko. Kaya lagi kaming clash dalawa. Hindi ko kasi pinagbibigyan sa mga gusto niya sa buhay at baka masanay. Mahirap na pakapaglaki niya ay pasusunurin niya lang ako sa mga gusto niya. Kaya ngayon pa lang ay nagsaset na ako ng boundaries na kapag hindi pwede ay hindi pwede. Tinamad na nga ata ako sa mga oras na yan at pati pagtupi ng carpet ay hindi na nagawa. Pero minap ko naman yan, pati ang ilalim niya, hindi ko nga lang naipakita dahil lowbat na pala yung cellphone ko. Sa 2 araw kasi na walang pasok ay wala na ako ibang ginawa kundi manood ng AI-generated reel. Hindi naman siguro ko kagagalitan ng DepEd kung ire-relax ko ang katawan ko sa 2 araw na yun. Bago kasi nag-suspend ng classes ay talagang masama na ang pakiramdam ko. Kung mapapansin nyo nga sa boses ko hanggang ngayon ay ngungo pa rin ako. At eto na nga ang kaganapan ng bahay namin. Inuuna ko lang talagang labhan ng mga uniform. Diyan ko na hinahangat ayoko sila sa kusina. Kumakapit kasi ang amoy ng mga niluto sa damit. So ayan nga, linggo na, naulan pa din. Hindi ko alam kung bagyo pa rin ba ito, habagat. Hindi na kasi talaga ako nanunood ng balita. Umay naman kasi, laging tungkol sa politika ang binabalita.